Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys ay ikikwento ko sa inyo kung paano ako kumuha or nag-renew ng aking passport. Ayan mga kaibigan. So, ayan. Sumakay na ako ng tricycle papunta ng Stadium. Yung maliit na mall dito sa Naik, Cavite. So, yung pong aming passport mga kaibigan ay nagpasa na po kami ng mga form at requirements sa aming munisipyo. So, nagpasa na po kami ng Xerox copy. And then, nag-email po sa amin ng DFA na need namin magbayad ng 1,250 sa mga bayad center. Example, sa mga 7-Eleven, or pwede mismong sa bayad center. So, sa 7-Eleven po ako nagbayad. So, ang bayad talaga is exactly 1,200 lamang po. So, may mga additional fee, kaya naging 1,250. So, ayan guys, nakapasok na po ako sa mall. Pero bumalik po ako sa amin. Kasi, meron po ako naiiwang requirements. So, ayun, kung kayo po ay mag-aasikaso ng kahit anong documents, like passports nga po, siguraduhin nyo po na dala nyo ang original at meron po kayong Xerox copy ng lahat ng list ng requirements. Naiwan ko po kasi ang aking PSA na birth certificate, kaya bumalik po ako sa bahay. So, ayan po, andyan na ulit ako sa Stadium Shopping Strip. So, ayan mga kaibigan, ang mga requirements po na kailangan ay ang PSA birth certificate, kung ikaw ay marriage certificate, kung ikaw naman ay widower, ay yung death certificate ng iyong asawa or partner. So, ayan mga kaibigan, so widower po ako, kaya nilagyan ko po siya ng marriage certificate at death certificate po. Ayan. So, papasok na tayo mga kaibigan. Dala-dala ko na po ang original at saka yung Xerox copy. So, mga kaibigan, nalampasan na ako ng maraming linya or maraming tao. So, okay lang po yon. Ang mahalaga, nakaabot pa rin po ako. Tsaka paalala po, be on time po pag pumunta kayo sa mismong araw ng appointment. So, ayan mga kaibigan, nakapag-fill up na po ako ng form. Na-check na nila yung requirements. Step 1, requirements po muna. Ang i-check nila kung kompleto. I-check nila yung original versus sa Xerox copy. And then, sa step 2, magbabayad po tayo ng 200 pesos para sa delivery po ng passport. Pag okay na po, maghihintay po ng 1 week. And then, yung step 3, capturing na po ng picture para po sa mismong passport at double checking ng mga details ng pangalan, ng edad at ng lugar ng kapanganakan at address. So, ayan po, pinapipicturean na po ako, pinapacheck na po sa akin kung tama yung mga naka-type na pangalan, birth date, at saka yung aking lugar. So, ayan, yung lugar ng kapanganakan, yung aking address. So, ayan, tapos na po ako, guys. So, pauwi na po tayo. Hinahanap ko na si Papa P. Andun pala siya sa taas at nagbibideo. Bawal pala pong magbideo sa baba. So, ayan po, yung aking lumang passport, binutasan po nila. So, ayun, guys. So, yun lang po ang aking magiging tips pagka po kayo ay kukuha ng bagong passport, magre-renew or kukuha ng bago. Ayan mga kaibigan, si Papa P. Parang init na init. Naka-sunglass pa sa loob ng mall. Ayan guys, napatawa naman tuloy ako. Sabi ko si Papa P parang tutube. Ayan. Parang tutube. 'Di ba? Nakasalamin pa guys. Hindi naman mainit. So ayun guys, yun lang po masishare ko ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa nanonood na aking mga video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe po na ating channel. Thank you for watching mga kaibigan. I love you all. Bye-bye. See you.